Mula sa kapatid natin ay nagtanong, Assalamualaikum Ustad, may tanong po ako tungkol sa pagkain. Pinahihintulutan po ba sa isang Muslim na kumain ng karne ng baka kung ito ay kinatay ng isang Kristiyano? Dagdag pa po, paano naman po ang mga dilatang pagkain tulad ng corned beef, beef loaf, at iba pang processed beef products? Gayun din ang noodles na may beef flavor na walang nakalagay na halal na label. Maaari po ba itong kainin ng mga Muslim? Ano po ang tamang gabay dito ayon sa Islam? Jazakallahu khairan. Okay, maganda to. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapatid, no? Barakallahu fiik at naway dagdagan tayo ng Allah ng kapaki-pakinabang na kaalaman at tamang pag-unawa sa kanyang din. Ang iyong tanong, kapatid, ay may kinalaman sa ahkam al-dhabaih, mga batas sa kinatay na hayop at sa pagkain ng mga produktong nagmumula sa mga bansang hindi Muslim. Ito ay isang usaping na kailangan ng balanse sa pagitan ng mga teksto ng Sharia at actual na kalagayan ng modernong industriya ng pagkain. Na kung kaya, pinahihintulutan ba ang karne na kinatay ng Kristiyano at paano ang mga processed beef products na walang halal label? Okay? So, ang pangunahing batayan pagdating sa sa tanong na pinahintulutan ba ang karne na kinatay ng Kristiyano, sinabi ng Allah sa Suratul Ma'idah, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Sa araw na ito ay pinahintulot sa inyo ang mabubuting bagay at ang pagkain ng mga pinagkalooban ng kasulatan o Hudyo at Kristiyano o people of the book ay pinahihintulutan para sa inyo at ang inyong pagkain ay pinahihintulutan para sa kanila. Sino ang Ahlul Kitab, by the way? Ang tinutukoy sa ayan na Ahlul Kitab ay mga Hudyo, mga Kristiyano, kaya sa prinsipyo, ang hayop na kinatay ng isang Hudyo at Kristiyano ay pinahihintulutan sa Muslim. That is a basic principle. Kung ito ay isang wastong pagkatay at hindi iniaalay sa iba bukod sa Allah. Ngunit may mahalagang kondisyon. Ang pagpapahintulot ay hindi nangangahulugang lahat ng karne sa merkado ay otomatikong halal. Dapat matiyak na ang hayop ay mula sa uri na pinahihintulutang kainin, halimbawa baka, kambing, tupa, manok o livestock and cattle. Pangalawa, hindi ito namatay sa paraang individual. Sinabi ng Allah, Hurrimat alaykumul maita, sa Suratul Ma'idah, pinagbabawal sa inyo ang bangkay, yung hayop na hindi kinatay ng wasto. Pangatlo, hindi ito iniaalay isa iba bukod sa Allah. Ama uhilla li ghairillahi bih, Suratul Ma'idah rin, at ang anumang iniaalay sa iba bukod sa Allah. So paano kung hindi mo alam ang paraan ng pagkatay? May isang mahalagang hadith mula kay Aisha radhiyallahu anha na sinabi, Inna qawman qalu ya Rasulullah, inna qawman ya'tunana billahmi la nadri adhukira smullahi alayhi am la, faqala sammullaha alayhi antum makulu. Rawahul Bukhari. May mga taong nagdala sa amin ng karne, sabi ni Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, O propeta ng Allah, may mga taong nagdala sa amin ng karne at hindi namin alam kung nabanggit ang pangalan ng Allah sa pagkatay o hindi. Sinabi ng Propeta sallam, banggitin ninyo ang pangalan ng Allah at kainin ninyo ito. Na kung kaya, ipinapakita nito na kung ang pinagmulan ay sa mga taong ang pagkatay ay karaniwang pinahihintulutan, gaya ng people of the book, Jews, Christian, Ahlul Kitab, hindi inaatasan ang Muslim na magsiyasat ng labis. Okay? Kaalawa, paano ang corned beef, beef loaf at iba pang processed beef products? Dito ay kailangan maging mas maingat. Kung ang produkto ay mula sa bansang Muslim o may maasang halal certification, walang problema, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung walang halal label, hindi agad nangahulugan na ito ay haram. Ngunit kailangang tingnan saan ginawa, ano ang ingredients, paano nakuha ang karne, may sangkap bang ipinagbawal gaya ng baboy o derivatives nito. So paano ang noodles na beef flavor lamang? Karaniwang may tatlong sitwasyon.
artificial flavor lamang kung ang beef flavor ay artificial at walang haram ingredients, pinahihintulutan. May tunay na beef extract. Kung hindi alam ang pinagmulan, mas mabuting siyasatin kung may pagkakatiwalaang impormasyon. May sangkap na mula sa baboy o pinagbabawal na hayop, hindi ito pinahihintulutan. Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagpaliwanag na kanyang ipinaliwanag na ang karne ng Ahlul Kitab ay pinahihintulutan sa prinsipyo, based on the principle, maliban kung may malinaw na ebidensya na ito ay kinatay sa paraang ipinagbawal. Si Sheikh Uthaymeen rahimahullah ay nagpaliwanag na hindi obligado ang Muslim na magsagawa ng malalim na investigasyon sa bawat piraso ng karne, ngunit kung may malakas na indikasyon ng haram na ipinagmulan, dapat itong iwasan. Okay? Isang mahalagang paalala sa kasalukuyang panahon, kapatid, maraming contemporary scholars ang nagpayo ng dagdag na pag-iingat sa ilang bansang kalnuranin o western countries dahil ang ilang hayop ay pinapatay sa pamamagitan ng yung kuryente. Ang tawag ay electrocution, no? O stunning na nagiging sanhi ng kamatayan bago pa man makatay. Ang ilan ay hindi dumaraan sa wastong pagkatay, may halo-halong ingredients at na mahirap matukoy. Kaya kung may mapagpipili ang malinaw na halal na produkto, iyon ang mas ligtas para sa relihiyon ng isang Muslim. Kasi sinabi ng Prophet sallam, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dini wa irdihi." Muttafaqun alayh. Sino mang umiwas sa mga bagay na kahina-hinala ay napangalagaan niya ang kanyang relihiyon at karangalan. Okay? Kaya naman, bilang buod sa mga nabanggit natin, pwede bang kainin ng baka na kinatay ng Kristiyano? Oo, sa principles, kung ito ay wastong kinatay at hindi inialay sa iba bukod sa Allah. Lahat ba ng karne sa mga bansang Kristiyano ay otomatikong halal? Hindi. Kailangan tingnan ang mga paraan ng pagkatay at iba pang detalye. Pwede ba ang corned beef at beef loaf na walang halal label? Depende sa pinagmulan at sangkap, hindi agad haram, ngunit dapat mag-ingat. Pwede ba ang beef flavored noodles? Oo, kung walang haram ingredients. Ano ang mas ligtas? Piliin ang produkto may malinaw at pagkakatiwalaang halal certification kapag mayroon. Okay? So, ang batayan prinsipyo, kapatid, sa pagkain ay al-aslu fil asya'i al-ibaha. Yan yung kaida al-fiqhiyah. Ang orihinal na hatol sa mga bagay ay pagpapahintulot, kabilang na rito yung pagkain. Ngunit kapag may malinaw na ebidensya ng pagiging haram o may malakas na pagdududa, ang Muslim ay hinihikayat na umiwas bilang pag-iingat para sa kanyang din. Kaya ang tamang landas ay hindi ang sobrang paghihigpit at hindi rin ang sobrang pagpapaluwag, kundi ang pagsunod sa Quran, sunnah sa maingat na gabay na mapagkakatiwalaang ulama. So barakallahu fikum, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.